Hello guys! Welcome po dito sa ating channel, Happy Peel TV. At ngayong oras dito, bibigyang daan po natin ang kakaibang kwento ng buhay mula kay Delia. Sana po ay magustuhan po ninyo ang kwentong ito. Ako po si Delia, 28 years old. Sa edad kong to, naging kabit na ako. Hindi ko naman ipinagmamayabang na naging ganito ako. Gusto ko lang ibahagi sa inyo kung bakit pumayag akong maging isang kabit. At para malinaw sa inyo ang lahat, ganito nag-umpisa ang kwento ng buhay ko. Delia, pwede ba? Doon ka muna sa kwarto mo. May gusto lang akong sabihin dito sa magaling mong ama. Ano ba? Bingi ka ba? Hindi mo ba naririnig ang sinabi ko? Ang galit na sigaw ng aking ina. Mommy, relax. Hindi mo naman kailangang sumigaw dahil nandito lang naman ako sa harapan mo eh. At saka, bakit mommy? Ayaw mo bang marinig ko ang mga sasabihin mo kay daddy? Ayaw mo bang marinig kung ikaw na naman ang nagsisimula sa away niyong dalawa? Mommy, hindi na po ako bata para hindi ko alam ang mga nangyayari at yung mga ginagawa mo. Alam ko naman na sasabihin mo na naman yung mga salita mong paulit-ulit na lang. Nagsiselos ka na naman sa wala. Ang sambit ko. Sumosobra ka na, Delia. Baka nakakalimutan mong anak lang kita. At ako ang ina mo. Ang ina mong nagpakahirap sa'yo. Para makita mo ang mundong ito. Ang galit na wika niya. Ay, oo nga pala. Ikaw nga pala ang ina ko. May nabanggit ka yatang liwanag. Parang kabaliktaran naman ang nakikita ko ngayon, mommy. Hindi liwanag. Wala akong liwanag na nakikita. Kadiliman ang nakikita ko. Sobrang dilim dahil sa inaasal ninyo. Yung mga ugali nyo. Lalong-lalo ka na, mommy. Kung ganito lang pala ang magiging buhay ko, sana hindi nyo na lang ako binuo. Dinadamay nyo ako sa mga problema ninyo. Bakit? Ano bang kinalaman ko? Bakit kailangang pati ako madadamay? Ang turan ko. Delia, tama na yan anak. Ina mo pa rin yan. Sige na, iwan mo muna kami. Sige na anak, ang pakiusap ng aking ama. Makikipagmatigasan pa sana ako noon. At gustong gusto ko pang makipagsagutan sa aking ina. Pero nakiusap ang aking ama. Iniwan ko nga sila at agad na akong pumasok sa kwarto ko. Galit na galit ako sa aking ina. Kasi nga naman, kung gaano kabait ang daddy ko, kabaliktaran naman ang mami ko. Dahil laki sa layaw. May kaya sila sa buhay at bunso siya sa 4 na magkakapatid. Samantalang ang ama ko, siya ang panganay. Kaya mas matured ang pag-iisip niya. Siya ang laging umiintindi sa lahat. Parang nakakabatang kapatid lang niya ang aking ina. Siya ang laging nagpapaalala sa kanya kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Palagi si mommy sa galaan, kasama ang mga tropa niya. Yung mga tropa niyang nagbibigay ng bad influence sa kanya. Pero may isip na ang aking ina. Matanda na yun. Kahit anong sabihin sana ng mga tropa niya, kung talagang ayaw niya,
Wala naman silang magagawa eh. Kaya lang, sadyang gusto din niya ang mga ginagawa niya. Kahit na alam niyang hindi na tama ito. Basta ang mahalaga, nag-e-enjoy siya. Tapos ang ending, si Daddy ang palagi niyang inaaway. Dahil nga sa ugaling kakaiba ni Mami, naging madalas na ang pag-aaway ng mga magulang ko. Hanggang dumating yung time na hindi ko makakalimutan. Araw na kinakatakutan ko. Araw ng linggo nun, gaya ng dati, nag-away na naman sila. At yung pag-aaway na yun, para hindi na ito lumala, nag-walk out si Daddy. Ayon sa mga kwento ng mga taong huling nakakita sa kanya, pumunta siya sa bahay inuman at doon na niya ibinuhos ang sama ng loob niya. Nagpakalasing si Daddy hanggang sa umuwi itong hindi na niya alam ang mundo niya. Sobrang lasing na siya. At dito na siya nabangga. Agad na namatay si Daddy. At dahil sa pagkamatay nito, nadagdagan ang sama ng loob ko sa aking ina. Kung hindi sana sila nag-away nun, hindi sana ganon ang nangyari. At ang labis ko pang kinaiinisan, makalipas lang ang ilang buwan. Umuwi si Mami na may kasamang lalaki. Delia, buti naman at nandito ka sa bahay, no? May kasama pala ako. Siya si Lester. At siya ang magiging pangalawang ama mo, ha? Ang turay ni Mami. Mami, pakiulit nga po yung sinabi mo. Pangalawang ama? Ganun na lang ba kadali ang lahat sa'yo? Ilang buwan pa lang ang nakakalipas mula nung nailibing si Daddy. Tapos heto ka na ngayon. Naghanap agad ng iba. Grabe. Bakit, Mami? Hindi mo na ba kayang tiisin yan? Kaya kailangan mo nang maghanap ng iba? Ang wika. Bastos. Wala kang modo. Ina mo pa rin ako, Delia. Baka nakakalimutan mo yan. Respetuhin mo ko. Ang wika niya. Alam mo, hindi kita makakalimutan na ikaw nga ang ina ko. At mas lalong hindi ko makakalimutan na ikaw ang naging dahilan kung bakit namatay ang aking ama. Bakit kaya ganun, no? Kung sino pa yung mabait at alam nila ang tinatawag na responsibilidad. Sila pa yung maagang nawawala. Alam mo, sana yung mga taong salot sa pamilya na lang ang kunin ng Panginoon para naman maging tahimik ang buhay. Ang sagot ko. Sumusobra ka na, Delia. Pumasok ka na sa kwarto mo. Bago pa magdilim ang paningin ko. Pumasok ka na. Ang sigaw na sambit ng aking ina. Papasok sa kwarto? Huwag kang sumigaw dahil hindi naman ako bingi. Kayo ang pumasok sa kwarto nyo. Hindi mo ako masisindak. Bahala kayo sa mga buhay ninyo. Ang sambit ko. Babe, huwag mo nang patulan ang anak mo. Hayaan mo na natin siya. Halika na. Doon muna tayo sa kwarto mo. Yung pinangako pa sa akin, baka makalimutan mo na. Ang sabi ng kasama ni Mami. Sige babe, tara na nga. Ayokong masira ang mood ko. Alam mo naman na may gagawin pa pala tayo. Ang malanding sagot ni Mami. Nung mga sandaling yun, pumasok na nga sila sa kwarto. At ako naman naiwan sa sala. Napabuntong hininga na lang ako habang patuloy na pinagmamasdan ang mga ito na papasok na sa kwarto. Sobrang nainis ako kay Mami.
Sa ganong edad niya, mas inuuna pa niya ang lalaki. At hindi lang yan ha. Kung tutuusin, nagluluksa pa lang sana yun dahil sa pagkawala ni daddy. Pero anong ginagawa niya? Hayun, nagpapakasaya sa piling ng lalaking napili niya. Sa edad niyang 50 anyos, nakuha siya ng lalaking sa edad 30 lang. Hindi kasi halatang 50 na si Mommy dahil baby face naman talaga ito. Paano ba naman kasi? Nagagawa niya yung mga gusto niya. At yung yumao kong daddy ang kawawa dahil irresponsable ang napili niyang babae. Nang dahil sa ginagawa ni Mommy, gusto kong maghiganti. Oo. At yung kinakasama niya ang naisip kong kasangkapan para may sakatuparan ang plano ko. Mahilig mag-jogging si Tito Lester na aking ama-amahay. Kahit hindi ako mahilig nun, pinilit ko ang sarili ko para magawa ko ang gusto ko. Oh, Tito, saan ka pupunta? Ang tanong ko. Delia, ikaw pala. Gaya ng dati, heto, magja-jogging. Ang sagot naman niya. Oh, I see. Ganun po ba? Tito, pwede po bang sumama? Ang wika ko. Aba, Delia naman eh. Yun lang pala. Tara na. Ang nakangiting sagot naman niya. Mula nung araw na yun na sumama ako kay Tito Lester, doon na din nag-umpisa ang pagiging close namin na labis naman na ikinagalit ng aking ina. Galit na galit siya dahil alam kong natakot siyang magkagusto ang kinakasama niya sa akin. At yun ay posibleng mangyari. Mas bata at mas sexy ako kumpara sa ina ko. Kaya kung hindi niya bantayan ang Tito Lester ko, malamang sa malamang gagawin ko na ang plano ko. Sa mga nakikita kong kinikilos ni Tito Lester, may gusto siya sa akin. Palagi ko siyang nahuhuling nakatitig sa aking katawan. Nung una, binabaliwala ko lang yung mga napapansin kong kakaiba sa kinakasama ni Mommy. Hanggang sa dumating yung tamang pagkakataon para maisakatuparan ang plano. Kaarawan ko nun. At dahil kaarawan ko, hindi naman pwedeng mawala yung inuman eh. Hindi na ako nag-iya ng mga bisita. Sagabal lang kasi sa mga gagawin ko. May trabaho ang aking ina. Dalawa lang kami ni Tito Lester sa bahay. Kaya hayun, nag-inuman kami. Kwentuhan ng kung ano-ano. Magkatabi na kami nun. Pero parang hindi yun sapat kay Tito Lester. Tumayo siya at iniusog niyang upuan niya sa aking tabi. Oh, Tito Lester, hindi ka mapakali dyan. Anong nangyayari sa'yo? Ang tanong ko. Kasi nga naman, Delia, gusto kong maramdaman yung Alam mo, kanina pa ako nilalamig. Gusto ko sanang magpainit. Kaya heto, tumabi na ako sa'yo. Ang sagot niya. Ha? Tito naman eh. Bakit? Ano bang tingin mo sa sarili ko? Heater? Pero, sige na. Tumabi ka lang sa akin. Di bale. Walang magagalit. Tabi lang po, Tito Lester, ang malambing na sambit ko. Delia, siya nga pala. Bakit hanggang ngayon walang nanligaw sa'yo? Tomboy ka yata. Sayang naman kung tomboy ka. Maganda, maputi, at sexy ka, Delia. Huwag mong ituloy
Kung balak or kung talagang tomboy ka na, ang wika nito. Ha? Tito ha? Bawiin mo yung mga sinabi mo dahil kaya kong gawin ang mga ginagawa ni Mami sa'yo. Baka nga, mas hihigitan ko pa yun eh. Ang pagmamayabang ko. Hindi nga. Totoo naman kaya yung mga sinasabi mong yan. Baka naman paasa ka lang ha. Ayaw kong ginaganyan ako. Alam mo, masakit kasi kapag hindi na ituloy ang sambit niya. Bakit? Gusto mo bang malaman na totoo yung mga sinasabi ko, Tito Lester? Kung gusto mo, patunayan ko yan. O ano, Tito, game ka ba? Pero bago niyan, dapat nakahanda ka na rin kung makikita tayo ni Mommy. Kung makikita niya, ang gagawin natin, ang sagot ko. Nakainom na kaming pareho kaya game na. Umupo ako sa kanyang kandungan. Nung una, normal na kandong lang naman. Hanggang sa tumayo ako at humarap sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya sa ginawa ko yun. At bukod sa mata niya, may nararamdaman na rin akong alam niya na. Umawak ako sa kanyang batok. Yung posisyon na yun, tila ba hindi siya nakontento. Dahil mula sa sala, binuhat niya ako papasok sa kwarto nila Mami. Sobra si Tito Lester. Bawat galaw naming pareho at syempre hindi ako nagpatalo sa kanya. Ako yung nasa itaas. Para naman mapatunayan kung hindi ako tomboy. At habang abalang-abala ako, napapansin kong humanga siya dahil sa husay kong magtrabaho. Nung nagawa ko na ang alam kong magpapasaya sa kanya, tila ba siya naman ang pumalit sa aking pwesto. Hindi naman ganyan yung normal na Hindi ko na ituloy yung mga gusto kong sabihin. Hindi ko alam kung saan ako kakapit that time. At yun na nga, habang nasa kalagitnaan na, nung biglang bumukas ang pintuan sa kwarto. Boses at bigat ng kamay ng aking ina ang aming naramdaman. Sabay sabi, mga hayop kayo. At dito pa talaga sa kwarto ko. Sabi ko na nga ba may relasyon kayo. Noon pa lang, napapansin ko na yung mga kakaibang kinikilos nyo. Maghiwalay kayo dyan. At ikaw, Lester, lumayas ka na. Ang sigaw ni Mami. Panira ng moment ngayon. Mami, naramdaman mo ba ang naramdaman nun ni Daddy? Yung sakit na nararamdaman mo ngayon? Kulang pa yan? Alam mo ba yun? Dahil sa ginagawa mo nun sa aking ama. Alam mo, hindi ako natatakot ngayon. Sa katunayan, alam mo ba kung ano yung nararamdaman ko? Masayang masaya ako, Mami. Kasi, kahit papano, nakaganti na ako. Ang sagot ko. Ano? Maghiganti? Alam mo, Delia, hindi ko maintindihan Hindi ka talaga nag-iisip. Bakit mo ginamit ang katawan mo para lang maghiganti? Ngayon, sirang-sira ka na. Alam mo, hindi mo na maibabalik yan. Dahil lang sa kagustuhan mong masaktan din ako. Anak, pwede bang itigil na natin to? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano sa akin. Lalo na yung paghiganti na yan.
Hindi maganda ang ginagawa mo, anak. Sinisira mo ang buhay mo para lang masaktan mo rin ako. Ngayon na hindi pa malala ang problemang ito, humihingi ako ng tawad, anak. Patawarin mo ako. Pangako, hindi na mauulit yung mga nangyari. Pangako yan, anak. Sa pagsasalita ng aking ina, halatang sincere siya sa mga sinasabi niya. Nung narinig kong humingi ng tawad, parang biglang lumambot ang puso ko. At dahil na rin siguro na siya ang ina ko, kahit bali-baliktarin man ang mundo, siya pa rin ang nag-iisa kong ina na hindi yan mapapalitan ni numan. Biglang lumambot talaga ang puso ko that time at hindi ko namamalayan na sinabing napatawad ko na siya. Nung mga sandaling yun, nagkapatawaran kami ng aking ina. At mula noon, naging maayos na ang samahan naming dalawa. Ang laki ng ipinagbago ni Mami. Hindi na siya gaya noon. Taong bahay na lang siya kapag walang trabaho. At hindi na rin siya nakikipagbarkada pa kung kani-kanino dyan. Sa ngayon, masayang masaya na kami ni Mami kahit na naging masalimuot ang buhay naming mag-ina noon. Sa huli, naayos pa rin namin. Kung nabubuhay lang sana ang aking ama, siguradong matutuwa siya ngayon dahil yung dating mag-inang aso at pusa, ngayon mag-best friend na. Ang tanging hiling ko na lang ngayon, hindi na muling makipagbarkada ang mami ko dahil hindi yon nakakabuti sa kanya. Sobra akong nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil hindi naman niya ipinagkait yung matagal kong hinihiling na sana magbago na ang aking ina. At dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Delia. At yan po guys, ang kwento ng buhay mula kay Delia. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang kwento ng kanyang buhay. Hanggang sa muli. Maraming salamat.